On August 4th, 2009, this clip was shown on the Mexican news station showing Gabriel Enrico Jimenez in front of the Fiesta Inn in Monterrey. She's wearing a ripped shirt that said "Yum Yum," spouting a nonsensical rant. She speaks about being imprisoned by young and powerful people in some sort of conspiracy that began in the middle of 2001. Okay mga kasama, napanood niyo yung video no, na itong babaeng parang nasira na ng bait, nawala sa katinuan dahil meron siya nakita na kinakain daw na tao. So ito yung nangyari sa Mexico. Nakita ko sa YouTube to nag-research din ako ng konti kahit pa paano. Hindi na rin makita yung information sa modelong ito sa Mexico. So meron siyang binabanggit doon ng mga prominente na politician sa Mexico, tapos yung reyna ng Inglaterra, ng UK, no, nabanggit din doon na kumakain ng parte ng tao, bata ba yun, mga ganyan. Nakita akong comment doon na sabi ng iba doon, she have seen enough. Ibig sabihin siguro sobrang nakita niya, nagka-difference sa pag-iisip. So yung inaresto siya ng polis dyan sa video niyan. Namaya ulitin natin ulit yung video para mapanood yun. Talagang hindi na rin siya makita yung simula yung kinuha siya ng mga polis. So ang hinala ng mga netizen doon, nagko-comment sa YouTube, naku, dito natin, kinuha na natin itong video clip na to sa isang YouTuber din sa, hindi ko alam kung sa Amerika siya nakabase. So ang kwento kasi dyan, parang natanggal na yung mga information sa internet, talaga hindi na makita. Sabi naman ng iba, skeptic, bakit daw naka-upload pa rin yung video niya, no? Na kuha pa ng iba, bakit hindi pinabubura kung talaga meron talaga mga makapangyarihan na nasa likod na. Nababanggit dito yung mga makapangyarihan na Illuminati, mga ganyan, secret society. Ang reyna na Inglaterra saka sa ibang conspiracy sa Amerika. Nababanggit yung ibang membro ng Skull and Bones sa fraternity, mga masonry, mga ganyan. Mga membro dito ng Illuminati o Secret Society. Pero hindi ko sinasabing totoo yan, pero yun napapanood ko sa video o mga nakikita ko sa internet na mga research po natin. So dito malalaman natin, sabi, totoo kaya nakita niya o talagang kung hindi naman pinaniniwalaan, bakit naman talaga bakit naman ano bang kinakatawalo sa babaeng ito? Kumbaga, dapat nakita sa mental hospital naman. So una, hindi ko pinaniwalaan to kasi baka AI. Alam niyo naman sa panahon ngayon, natagdaga pa ng AI. Maraming fake news, maraming mga fake information, basta mag-viral lang. Pero sinasabi ko lang dito, may mga nangyayari sa lipunan natin sa ibang bansa, maski dito sa atin, na meron talaga makapangyarihan na mga mayayaman na hindi napaparusahan basta-basta. Sa dami ng pera lang, influential lang, nako-cover up, may mga hindi napabalita sa media. So isa na itong classic example, no? Ano pa kaya yung mga misteryoso na nangyayari sa buhay natin? Meron pa nga yung sa fraternity, di ba? May napapatay. Yung nangyari sa Cavite last week ata yun, itong nakaraan lang, sa hazing na naman. At parang sa hazing, parang sinasadya daw nila yan. Sabi na ibang nakakusap ng mga ibang frat member na noon pa to, hindi yung nangyari sa Cavite. Ibang frat member na nakausap ko, sabi parang meron daw talaga inaalay na buhay sa fraternity o kapatiran. Kailangan may mamatay na isa. Ayaw kung totoo yan o sabi lang niya yun o kaya naobserbahan lang din niya. So ito naman sa secret society na to, sinasabi ng modelo na Mexicana ata to, na babae, na parang nakita niya yung pagkain ng tao, siguro naanyayahan siya doon, pero maraming skeptic diyan na pagdududahan pa rin to. So ayan, nasabi ng iba, nasiraan daw ng ulo dahil sa nakita niyo video. Pero ba makakita kung kumakain ng tao, mga prominenteng tao, kung totoo man ang kanyang akusasyon na nakita. So ganun pa man, maraming nangyayaring ganyan, mga kulto, mga akala mo, mga matataas sa pinag-aralan, yung pala satanista. Marami po nangyayaring ganyan, iba bunyag na.
sa YouTube, yung mga satanist group o mga satanista, no? Maraming nakakabahala na ganito. Noong pa ngayon 90s, no, yung mga kumakatok doon, namumugot ng ulo, mga ganyan. Mga urban legends, kumbaga, na may tuturing. Yung 1800s, yung mga prominenteng pamilya sa kaharian ng Europe, lalo na England, Inglaterra, ang inaasawa lang, first cousin, mga second cousin, yung mga ganyan. Mapanood nyo sa YouTube yan, ma-research nyo naman yan. Kaya yung deformity ng kanilang pagmumukha, nakikita. Hindi maganda yung pantay yung ilong, meron mahaba ang baba, maganda dahil daw doon. Kasi ayaw daw nilang ipamahagi yung kailang kayamanan. Kailang maging purist o pure yung kailang bloodline. So, ayan yung kakaiba, di ba? So, kung sa pagkain ng tao, mayroong mga reyna sa Europe na pagkaman ng pamampira, pinapapatay yung mga babae, bata, pinapaligo yung dugo sa kanilang katawan. Mapanood nyo sa YouTube yan, paki-research lang po. Yung tungkol sa mga ganyang kwento sa Europa, sa mga early darkest Europe, ano. So, ito, kung totoong nakain itong reyna ng Inglaterra, hindi natin alam, hindi natin masabi. Pero kung pagbabase mo 1800s, may possible na pwede maisip ng mga tao yan na baka totoo yan o hindi. So, ito ang video, panoorin nyo lang po ulit. Kayo na po ang musika. Nakakalungkotin niya sa babaeng ito. Kung nasan mo siya naroon. Yung katotohanan, minsan di mo na rin mailabas. Diba? So, nandito lang po muna yung vlog. Panoorin lang po ulit yung video. Kayo na po ang musika po ulit sa mga nabitin. On August 4th, 2009, this clip was shown on the Mexican news station showing Gabriel Enrico Jimenez in front of the Fiesta Inn in Monterrey. She was wearing a ripped shirt that said Yum Yum, spouting a nonsensical rant. She speaks about being imprisoned by young and powerful people in some sort of conspiracy that began in the middle of 2001. She talks about how people were killed, including someone named Mourinho. She goes on to say that a man named Carlos Slim was responsible for this. She continues to shout at the hotel staff, saying they know what she's talking about, and that she wants them to be given the maximum prison sentence. She goes on about being taken to a police station and mocked for what she was telling them. Near the end of her rant, these claims get even crazier, saying these people would eat human flesh. At this point, the police arrived and they took her away. She was never seen again.